Eto, good news po ito ha. Interim release para kay dating Pangulong Duterte, posibleng umanong isaalang-alang ng ICC ayon sa GMA. Obo, may magandang balita ngayon, ayaw mabasa. At ito, salute po ako dito kay Gringo Hunasan. Bakit? Nagkaroon na po siya o sinimula na po ang signature drive para makauwi si dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin natin. Ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. Iba, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Gante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito Buti ka pa, Gringo Hunasan, naisip mo yan. Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo, nasa pwesto, at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpas na tayo rin sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. Tama, 101%. Dito dapat sa bansa natin, litisin si dating Pangulong Duterte kasi naman, gumagana yung korte natin. Buhay yung korte natin. Bakit ayaw nila magsampa ng kaso dito? Alam naman natin, wala sa pwesto na si Tatay Digong. Sinasabi nila noon, makikialam daw sa korte. Noon yun. Kung totoo man o hindi, bahala kayo doon. Pero ngayon, wala na po sa pwesto si dating Pangulong Duterte. Wala pa rin kayong tiwala sa korte? Buhay na buhay yung korte natin ngayon. Dito, sa bansa. At marami po talagang pipirma dyan. Dyan po sa ginagawang signature drive para makauwi si dating Pangulong Duterte. At sabayan pa nito, daming ginawang aksyon po ang mga Duterte team para makauwi si dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang sabi po ni Kitty Duterte, huwag tayong susuko. Okay? Dito po, tungkol sa interim release, baka sabihin na naman ng mga anti-Duterte neto, ay fake news. O eto, ayon po dito sa balita, posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Eto, panoorin nyo. Umaasang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo ng interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang pasya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niyang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na Posibleng makauwi si Tatay Digong, ha? Kaya yung iba diyan may naghamon pa. Mayroon sa TikTok na panood ko na ang sabi kung makauwi daw yung Tatay Digong natin, daw siya sa sarili niya habang naka-live. Kumbaga ganun. Naku, talagang pinanindigan nila na malabo na daw mangyari.
malabong mangyari? Ang daming paraan at ang dami pong nasilip na maling paraan sa pag-aresto kay Tatay Digong. Kaya malapit po sa katotohanan na makauwi yan si dating Pangulong Duterte. Yan pa lang sa interim release pwedeng-pwede. Kasi hindi pa naman siya guilty. Di ba? Magme-mayor pa nga siya sa Davao City. At ito namang abangan po natin kung magkakaroon pa ng Senate hearing itong si Amy Marcos. Mukhang kumalas na nga talaga siya sa alyansa. Di nga. Nabalitaan nyo ba? Nagpo-post na siya na talagang pahayag niya na sa pagkalas sa alyansa. Di nga. Kung totoo man yan, may susunod ba sa kanya? Sino kaya ang pwedeng kumalas sa kanya, Ganito kasi yan. Pag yung barko palubog na, kung may pag-asang lumipat ka, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin na kasama ka sa paglubog ng barkong sinasakyan nyo dyan. Kaya yung ibang naiwan dyan, nakikita nyo naman sa ang sulok ng mundo kasama mga OFW, ang daming nagpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Pero yung iba dyan, hanggang trolls lang. Nagpo-post, yung mga likes, taga Thailand. Yung mga heart, taga Vietnam. Yung mga comment, automatic yan. Bakit naman? Walang totoong nakasuporta, kaya dinaan sa trolls yan. Balita ko, inamin dati yan ng isa dyan. Tungkol sa trolls na yan. Kasi yun lang po yung, kunwari, ipakita nila sa mga sisilip sa post nila na maraming nakasuporta. Pero dito, sa nangyari ngayon, lalo na sa March 28, makikita nyo kung sino talaga ang gumagamit ng trolls at organic. Walang ayuda, pero kita ang suporta. Sino ba? Duterte lang. Hindi kagaya ng iba dyan, pag nagrari-rally sa tabi-tabian, kailangan mamigay ng ayuda yan. May bigas, may pera. Diba? Tapos, yung mga nandun sa rally nila, sisigaw lang pala ng Duterte. Duterte. Nakakaya, di ba? Kaya yung mga naiwan dyan, free naman siguro kayong sumunod kay Senator Amy Marcos. Kung talagang nakikita nyo ang nangyayari ngayon, ang sigaw ng taong bayan. Baka siguro hintayin nyo pa sa March 28 kung gaano karami ang lalabas niyan. Ako na masasabi sa inyo, yung mga nakaraang rally, wala yon. Mas matindi ngayon. Bakit? Special na araw po yan. Ni dating Pangulong Duterte. Birthday niya. Kaya maraming magsisigaw dyan. Mananawagan, bring Duterte home. Pero may nakita akong post sa iba. Sabi nila, bring Lisa home. Bakit ba? Di ba dito na sa Pinas yun? Ba't Lisa home kayo? Nandito na sa Pinas yun. Nakikita nyo naman sa mga post niya. Di ba? Nandito sa Pinas, araw-araw, halos araw-araw pa nga maraming nagko-comment dyan sa kanya. Nagla-likes at taga-heart pa. Sana all. Nandito na ba siya? Comment nga tayo dyan kung nasan siya. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.